Okay guys, for today's video, di ba kahapon lang napag-usapan naman natin yung pautang ni Maribank, yung Maribank Credit. So this time, meron pa bang ibang madaling magpautang na katulad ng online bank na to? Na sure tayo na sa TransUnion magre-report din siya. Well, naghanap-hanap ako and naisip ko, meron nga pala akong Tonic, yung Tonic Bank, di ba? Tonic Bank is a digital bank. And for sure, since Tonic is a bank, then Tonic would also be reporting regularly kay TransUnion. So in this video, pag-uusapan natin si Tonic Credit Builder Loan. And how does this loan compare with Maribank's credit? Sino sa kanilang dalawa ang mas maganda? And also the process in applying. Paano ba? Well, samahan niyo ako. Yan ang pag-uusapan natin today. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na yan ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. So again, nasabi ko nga na dito naman tayo sa bangko manghihiram. And sabi ko, meron pa bang ibang bangko na madaling mag-apply ng loan na katulad ni Maribank? well, marami akong naisip na banks na madaling magpautang. And sabi ko, Unahin ko na muna itong si Tonic Credit Builder Loan. itong Tonic Credit Builder Loan na to, it also acts as a personal loan. Yan. But this is from Tonic Bank. Tonic Bank is a digital bank. One of the 6 licensed digital bank natin dito sa Pilipinas. So medyo pioneer sila in terms of the digital banking. And wala po silang physical bank na pwede nating puntahan. So more on ang transaction natin is through online, even the customer service. Though meron po silang customer service na pwede nating tawagan. Ilang beses ko na rin po na-review tong Tonic Credit Builder na to and it yields sa successful na application. Yung huling application ko nga po dito is napakabilis na tipong pagka-submit ko, wala pang 1 minute, lumabas na po kagad yung result. Meaning, parang detected nila sa system na pre-approve ako. Parang ganon, parang lumabas na ganon. However, this time po, though medyo matagal-tagal na po yun, para ako nag-apply po ulit. Ang ginawa ko po is yan, clinic ko po yung Tonic Credit Builder, tapos naglagay po ako ng loan amount, minax ko po yan na 20,000, and minax ko rin po na 12 months to pay. Nagdadalawang isip po ako kung i-check or i-uncheck ko po yung pay hinga. Pay hinga is an additional add-on dito sa loan natin, wherein babayad ako ng around 200 pesos per month on top of my monthly amortization. Ang ginagawa po ni pay hinga is binibigyan po niya tayo ng option para makapagpahinga ng up to 2 months. Yan. Kung pwede ko siyang gamitin na hindi mo na ako magbabayad ngayon at parang may extend lang po yung loan. So, this month, kunyari, kung nagipit ka, wala kang pambayad, pwede mong i-avail yung pay hinga mo na magpapahinga ka for that month. Additionally, itong loan natin ay covered na rin ng credit life insurance. Pero, yun nga, nag-iisip ako kung idadagdag ko ba yan o hindi. Pero sabi ko, Baka hindi ma-approve kasi tatanggalin ko na. so, ginawa ko is clinic ko pa rin yung pay hinga and then nag-continue na ako. Once you accept yung terms na nandyan, just make sure na updated yung information na hinihingi sa inyo. And in my case, yung last video ko po about Credit Builder, wala pa po akong housing loan na binabayaran. So, in this case, in-update ko po siya. In-update ko po yung monthly na loans na binabayaran ko at nilagay ko na po doon yung kasama yung bahay. Kasi for sure, masisilip po sila pag nagtingin po sila ng credit report. So, nilagay ko po doon and alam ko, malaki po ang chance na hindi na po ako ma-approve. Once na sinubmit ko na po siya, saglit lang po, wala pang 1 minute, nag-ring na po kagad yung telepono ko. Tapos, nung pagkasagot ko, nagpakilala siya na from Tonic Bank daw. Tapos, available daw po ba ako for validation ng information ko regarding my loan. Sabi ko, sige po, wala naman pong problema. Then, ang ginawa is, inask lang naman yung pangalan ko, kung saan ako nakatira, birthday ko, tapos saan ako nagtatrabaho, and ito po yung maganda dito. Nag-accept po sila ng freelancer. So, sabi ko po, Ano po ako? Freelancer, contractual po ako, content creator po ako. tapos anong company? Sabi niya. Sabi ko po, Google LLC, which is YouTube. Tapos, okay. So, tinake note lang naman niya, and then, kinonfirm ko magkano yung income ko, kinonfirm lang niya, and then, napakabilis lang din. Wala pang 1 to 2 minutes na tapos na po ang conversation namin. And then, sabi po niya, pahintay na lang po ng approval kung ma-approve po ang loan nyo. So, nung binaba, wala pa pong 5 minutes, nag-text message siya po kagad, na-approve na daw po ang aking loan na 20,000 pesos. So, ito, medyo nag-undergo ulit po ako ng application process. Hindi katulad ng pangalawang application ko with Tonic Credit Builder na parang auto-approve. Ito, ganun na nga po. So, parang key points na nalaman ko dito is that pwede kayong mag-apply kahit freelancer kayo, kahit contractual kayo. Kasi nung tinanong po ako, sabi niya, full-time contractual. Sinabi ko po, contractual, kasi contractual naman po talaga kami. And then, tinanong din pala ako, since when ka na-hire? Sabi ko, nagsimula yung contract ko is since 2017 pa. So, yeah, September 2017, ginanon ko. So, more or less, I guess, nakita naman na valid yung information na
pinadala ko dahil na-approve ako. Ngayon, tingnan natin magkano ang bayarin natin for a 20,000 peso loan. Okay, sa 20,000 peso loan, ang babayaran po natin monthly ay 2,883.18 pesos. So, i-calculate po natin yan, i-multiply po natin yan by 12, lalabas po na 34,598.16 yung total repayment natin. I-minus po natin yung 20,000 dito na principal and it would give us 14,598.16. I-divide po natin yan by the principal, nasa around 72.99% po ang interest. Interest po to hindi to APR kasi meron pong 500 na service charge and yung documentary stamp tax. But ito po, itong kinalculate natin ngayon ay interest lamang po, good for 1 year. So kung gusto po natin malaman how much is the monthly interest divided by 12, lumalabas po na around 6% po monthly ang kanyang interest. So yeah, comparing it to previously na na-discuss natin na cash loan ng mga financial institution, kay Bilis is around 3.49% na interest, si Atome ay around 6% interest, si Salmon ay nasa 9%. Kasi yan po ang binigay na interest sa akin. Si Maribank po ay nasa 2.5% pero dahil naka-promo siya. Pero kung walang promo, it's 2.99%. And ito po, si Tonic Bank ay nasa 6% din. So, in this case, kita-kita pa rin po natin na si Maribank po ang may pinakamababang interest in terms of cash loan. So, what's our conclusion with regards to this loan service? Again, kung may Maribank kayo, much better na mag-Maribank kayo. And kung wala pa po kayong Maribank account, na masingit ko lang po, please use my referral code PATKINTO sa pag-create ng inyong Maribank account para meron din po kayong 150 pesos once na mag-deposit kayo ng 1,000 pesos and let it stay there for 3 days. Diba? Naglagay ka lang, may pera ka pa. So, let's go back. Yeah. Kung titingnan nga natin, si Maribank pa rin ang may pinakamababa na interest sa cash loan. But alam naman natin na hindi ganun kadali na magkaroon ng access sa mga credit services na to. So, again, kung ano yung meron kayo, i-compare nyo pa rin kung alin po yung mas mababa ang interest, then mas okay na lang na yun po ang gamitin nyo. Kaysa naman kunin nyo po si Tonic, mataas naman ang interest dahil lang sa bangko siya para gumanda ang inyong TransUnion credit score, magsasuffer naman ang inyong bulsa sa interest, doon na lang po kayo kay Bilis na 3.49 lang. Hindi naman po sa nagiging bias ako, mas nire-recommend ko po sa si Maribank kasi mababa po ang interest and yun nga, nagre-report sa TransUnion. Pero kung medyo mataas na po ang interest, nasa 6%, worth it po ba yun na gastusan mo para lang gumanda ang credit score mo or may magandang entry lang sa credit score mo? Di mas okay na dito kay Bilis na mas mataas lang ng konti ang interest niya dito kay Maribank. For our question of the day, ito siguro kailangan nyo pag-isipan. Kapag nag-apply ba kayo ng loan, tapos meron tanong dyan minsan na meron ba kayong loan sa ibang bank? Napapaisip po ba kayo na wag nang i-declare yan para mas mataas ang chance ng approval o mas pinipili nyong i-declare? Yan. At bakit? Let me know sa comment section sa baba at may chance po kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Also, we are now running for our 200k subscriber milestone. Kung titingnan po natin ang analytics ko, marami pa rin po talaga ang hindi nakasubscribe sa akin na nanonood dito sa channel ko. So, I'm appealing to everyone na please support me and let's reach the 200,000 subscriber milestone. And once we reach the 200,000 subscriber milestone, mamimigay po tayo ng cellphone and cash prize. Sa cash prize po natin, mamimigay po tayo ng 10,000 pesos once we reach the 200,000 subscriber milestone. So ano po ba ang gagawin nyo? Napakasimple lang naman po. Make sure na nakasubscribe po kayo dito sa aking channel and answer our question of the day. From there on, once we reach the 200,000 subscribers, mamimili po tayo randomly ng winners ng cellphone and ng cash prize nating 10,000 pesos. So ano pang iniintay nyo? Comment na po sa comment section sa baba. So before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Zachary Padua at Zachary Padua. Sabi po niya, Sir Pat, thank you for making these videos. As a first year college, I just started this month po sa paggawa ng digital bank. And thanks to your videos, na-educate at naka-decide po ako na mag-open ng first digital bank ko, which is si Maribank. And now on the process of getting GoTime and CIMB savings account. And now I am considering Maya na din because of the high interest rate when doing mission. You helped me and many others na unfamiliar sa world of digital banks and we are grateful. Please keep making these types of videos. O naman po kay Sir Zachary Padua. Thank you so much po sa feedback, sa kind words. Nakataba po ng puso. Maraming salamat po. Yeah, and sana po talaga may natutunan po kayo sa mga videos na ginagawa ko. Thank you so much po again. I hope you like this video. Leave a thumbs up and if not, wala nang problema dyan. But continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa sabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!